gusto niyang maganap. Hinanap mo ako, ngunit ako'y nasa walang libong. Pero walang makahanap kung nagustuhan mo ang patawad sa mga kasalanan ko. Ngayon alam ko na, mahal mo na ako, totoo. Salamat sa mga inisip. Salamat sa lahat ng iyong mga paranas. Ngayon at kailanman na ako hahanapin, dahil mananatili na ako sa iyong piling. Hinanap mo ako, ngunit ako'y nasa walang libong. Pero walang makahanap kung nagustuhan mo ang patawad sa mga kasalanan ko. Ngayon alam ko na, mahal mo nga ako, totoo. Ngayon ano man problemang darating, di ko na papansinin. Sa iyo lahat ihahabilin, ang lahat-lahat sa akin. Hinanap mo ako, ngunit ako'y nasa walang libong. Pero walang makahanap kung nagustuhan mo ang patawad sa mga kasalanan ko. Ngayon alam ko na, mahal mo nga ako, totoo. Hinanap mo ako, ngunit ako'y nasa walang libong. Pero walang makahanap kung nagustuhan mo ang patawad sa mga kasalanan ko. Ngayon alam ko na, mahal mo nga ako, totoo. Mahal mo nga ako, totoo. Salamat
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL, at kayo po ay aking naaniyahan na tunghayan ng mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Sa Biblia ay mayroon pong tinatawag na bansang banal. Ito po ay ang bayang pag-aaring sarili ng Diyos na tinatawag ding bahay na ukol sa Espiritu na siyang Iglesia. Katulad ng mga bansa dito sa sanlibutan, ang bansang banal ay mayroon ding sariling kultura na itinataguyod. At bahagi ng ating kultura, ating tatalakayin ang isa sa sumisimbolo sa pagiging nagsasariling bansa ng bansang banal, ang watawat. Ang mga sagisag na nasa ating watawat ay nagtatanghal ng mga pangunahing katuruan sa iglesia na marapat na naiingatan ng kapatiran. Sapagkat nasusulat sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 60, versikulo 4, nagbigay ka ng watawat sa nangatatakot sa iyo upang maiwagayway dahil sa katotohanan. Atin pong alamin ang kahulugan ng mga bumubuo sa selyo o seal na ating pong makikita sa watawat. Ang seal o logo ng kabanal-banalang iglesia ay idinisenyo noon pang panahon ng unang obispo ng kabanal-banalang iglesia, ang matandang kapatid na Teofilo D. Ora. Ang agila na makikita po natin sa pinakataas ng selyo ay sumasagisag sa lahat ng kaanib ng kabanal-banalang iglesia na naghihintay sa paghahari ng Panginoon. Ayon po sa Isaias, Kapitulo 40, versikulo 31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mangangihina. Isinasagisag din ng agila ang kasangkapang pastor o sugo ng Diyos na hinulaang babangon sa mga huling araw. Ayon po sa nasusulat sa Isaias Kapitulo 46, versikulo 11, na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Ang lubid naman ay sumisimbolo sa pangangasiwa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay gaya ng tali na nag-uugnay sa atin sa Panginoon. Nakapaikot ito upang ilarawan na ganap po tayong nasasakop ng kanyang mga salita. Hindi dapat na lumabas dito ang sino mang kapatid upang siya po ay manatili na nasasakop ng Diyos. Ang buod ng mga salita ng Diyos ay pag-ibig o agape na siyang tali ng kasakdalan. Iniaalin tulad naman ng matibay na pagkakaugnay-ugnay ng kadena ang lakas ng kaisahan ng kapatiran. Walang putol ang pagkakaugnay-ugnay ng kadena, kaya marapat na makapanatili na nakaugnay ang isang kapatid sa kaisahang isinusulong sa iglesia. Ang ugnayan ng bawat kapatid sa isa't isa ay tinatawag na ang tanikalang kapatid, na naghahayag ng lubos na kaisahan ng pagsasama-sama o isang pagkilala sa pananampalataya.
Ang angkla naman po ay sagisag ng pagliligtas ng Diyos. Ang isang angkla ay nag-iingat sa katatagan ng isang barko upang hindi mapasapanganib, malakas man ang alon. Ito ang pag-asa na mayroon ng kapatiran, ang pag-asa sa Diyos, sa kanyang pagliligtas, at hindi pag-asa sa tao o sa anumang bagay ng sanlibutan. Ngayon, sa ating pagkaunawa sa kahulugan ng bawat bahagi ng bumubuo sa seal ng kabanal-banalang Iglesia, tunguhin naman natin ang pag-unawa sa kahulugan ng mga kulay na nasa watawat. Una po ay ang puti na sumisimbolo sa kalinisan ng kabanalan, na bunga ng pag-ibig at sakdal na pananampalataya. Batay po sa nakasulat sa Revelations chapter 19, verse 18. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. Ang dilaw naman ay naglalarawan sa sakdal na pananampalataya na itinulad sa purong ginto, na atin namang mababasa sa unang epistola ni Apostol Pedro sa Kapitulo 1, versikulo 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. At ang pula ay sumisimbolo naman sa pag-ibig na pangunahin sa mga aral ng Diyos, ang agape. Ayon po sa ang awit ng mga awit, Kapitulo 8, versikulo 6, ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisig, sapagkat ang pagsinta ay malakas na parang kamatayan. Panibugho ay mabagsik na parang Sheol. Ang mga liyab niyaon ay parang mga liyab ng apoy, isang pinakaliyab ng Panginoon. Sa tuwing makikita po natin ang watawat ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ating mga dakong sambahan, sa tuwing ito po ay winawagayway sa ating mga takdang gawain, o di kaya po ay sa mga pintuan ng ating mga tahanan, maalala nawa natin ang sinisimbolo ng watawat na ito. Ayon po sa nasusulat, dinala niya sa bahay na may pigingan at ang kanyang watawat sa akin ay pagsinta. Ang watawat na ito ay sumisimbolo sa agape o pag-ibig ng Diyos sa atin at buong mundo. Ang paglalagay nito o pagwawagayway saan mang dako, maging sa ating mga tahanan, ay sumasagisag na tayo ay nasasakop ng agape ng Diyos at nahahanda na gampanan ang tatlong mahalagang pangako ng pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang tatlong pangakong ito ay pinanumpaan na natin noong tayo po ay mabautismuhan, at ito ay ang mga sumusunod. Una sa tatlong bagay na ito ay ang nasusulat po sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 7. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo. Sapagkat tayo po ay mamamayan ng bansang banal, pangunahin po nating tungkulin ay ang ibigin ang hari sa bansang banal. Ito'y magagawa po natin sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga utos at ang pagsunod sa kanyang sugo at mga isinugo. Mahalaga po mga kapatid na maunawaan natin ng ating obedience o pagkamasunurin sa kasangkapang pangasiwaan ay katunayan na ating iniibig ang Panginoon, sapagkat sila ang mga isinugo ng Diyos at pinagkatiwalaan ng kanyang mga kautusan. Ikalawa po sa ating mga tungkulin bilang mga mamamayan sa bansang banal ay ang pakamahalin ang kabanal-banalang Iglesia. Ang Panginoong Diyos mismo ang unang umibig sa Iglesia, na kanya ngang ibinigay ang kanyang sarili dahil sa Iglesia. Ang pagmamahal natin sa kabanal-banalang Iglesia ay makikita, una ay sa ating pong pag-iingat na maisakatuparan ang mga doktrina. Ayon po sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa,
ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ating tunay na minamahal ang kabanal-banal na iglesia, hindi natin dapat na ikinahihiya na tayo'y mamamayan ng bansang banal. The things we speak come from the heart. Kung tayo'y tanungin tungkol sa pananampalataya o relihiyon na ating kinabibilangan, buong pagmamalaki nating ipahayag na tayo'y nabibilang sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikatlo at huli sa ating tungkulin bilang mamamayan ng bansang banal ay ang pakamahalin ang lahat ng kapatid sa iglesia. Ang bagay po na ito ay ibinili ng Panginoong Kristo Jesus na ating ibigin ang mga kapatid kung paano niya tayo inibig. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na tayo'y alagad niya. Upang matupad po natin ang tungkulin na ito, pakatandaan natin na higit sa lahat ay kapatid. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Patungkol rito, mahalaga din naman na pakatandaan natin mga kapatid, ang umibig ay tungkulin ng bawat isa sa atin at hindi natin dapat hanapin ang iibig sa atin. Sa panahon na ang kapatid ay magkasala sa atin, huwag nating isipin na ang pag-ibig nila ay lumamig. Sa halip, marapat na handa tayong magpatawad sapagkat ito ay bahagi ng agape natin sa ating kapatid. Ang tatlong tungkulin na ito ay nauuwi lahat sa pag-ibig. Ang agape na sa atin po ay pangunahing itinuro. Sa ating pagtupad at pag-iingat ng mga ito ay napatutunayan natin sa hari ng bansang banal na tayo tunay na mga mamamayan ng kanyang bayan at ang kanyang kalooban ang pinagahari natin sa ating buhay. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli po, ito si kapatid na Jehiel at hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pong takdang pagkakatipong pagsamba para po sa araw na ito, 12 po ng buwan po ng Abiser, 2026, araw po ng Adonai. Ang lahat po ay aking inanyayahan na magsitayo. Sa pangalan po ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ating pong ina, kayo pong lahat ay binabati ko ng kapayapaan. Awitin po natin may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang awit ng Zion. Mga kapatid, maaari na po tayo magsiupo. Italaga po natin at lalo pa nating ihanda ang ating pong mga sarili sa pamamagitan ng ating pong sama-samang pag-awit sa mga likawit ng pagtatalaga at pagsamba sa Panginoon.
Awitin po natin ang likawit ng taon na may pamagat na My God, You Are Wonderful at 2 bilang mula sa ating pong himno espiritual. Para sa'yo
puso ko, nasa isip ay ikaw. Pinakamamahal, ikaw ay pinakamamahal. Sa buong buhay kong taglay, ikaw ang paglilingkuran. Hindi ko malilimot ang kagandahan, kaluwalhatian ng iyong pangako. Hindi ka nagbabago, aking Panginoon. Mananatili ka sa habang panahon. Pinakamamahal, ikaw ay pinakamamahal. Nakaukit sa puso mo, nasa isip ay ikaw. Pinakamamahal, ikaw ay pinakamamahal. Sa buong buhay kong taglay, ikaw ang paglilingkuran. Hindi ko malilimot ang kagandahan, kaluwalhatian ng iyong pangako. Hindi ka nagbabago, aking Panginoon. Mananatili ka sa habang panahon. Mananatili ka dito sa puso ko. Pinakamamahal, pinakamamahal, pinakamamahal ko ay ikaw. Hindi ko malilimot ang kagandahan, kaluwalhatian ng iyong pangako. Sa bahagi pong ito, inaanyahan ko po na ang lahat ay muling magsitayo. Ating pong aawitin ang likhawit ng pagpupuri sa Panginoon, samantalang pumapasok ang sugo ng kataas-taasang Diyos upang basahin ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Tanggapin po natin ang ating pong minamahal at ginagalang ang isa sa mga presbitero ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang ating pong matandang kapatid na ayuno, Amadeo Dumlao.
pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na ating ina, mga minamahal at sakdal na kapatid, kayo po ay aking binabati ng kapayapaan. Mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos, magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon. Sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan. Ihandog sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan. Ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa. Ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao. Ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang Diyos, banal, matwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Alleluia! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus, ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya'y darating upang hatulan ang sanglibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mangaghanda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, mangagpakabanal kayo, sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Salamat sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat patuloy niyang ipinagkakalob sa atin ang pagkakataon upang siya'y ating sambahin, sapagkat ang pagsamba sa Panginoon ay mga dakilang gawa na kanyang ipinahintulot na magawa nating mga magkakapatid. At higit pa sa mga bagay na ito ay ating pong makita na inihahandog natin ay ang karangalan at sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Kaya tumalaga po tayong mabuti na mga magkakapatid, ihanda ang sarili sa paglapit sa Panginoon, ating pong purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga gawa na ngayon ay nakatakda nating gawin. Ating pong ipagtatagubilin ang banal na gawain, ang ating pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Awitin po natin ang himno ng pagdulog at sa pamamagitan ng isang kapatid na nakatakda ay pangungunahan tayo sa pananalangin.
Aba, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami taus-puso nagpapasalamat sa binigay niyo pong pagkakataon upang kami po ay magsama-sama, pupuri at lululuhati sa iyong malinis na pangalan. Aba, maraming salamat, Ama, sa mga kapayapaan na iyong pinapadama sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng dito po sa magulong sanlibutan, kami po ay payapang naglilingkod. Aba, maraming salamat din po sa panampalataya ng inyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Naway ito'y maging tapat at karapat-dapat sa inyong malinis na pangalan. Amin rin pong pinagtatagubilin ang lalaki na ititindig niyo po sa aming harapan. Naway tulungan niyo po siya na ihayag ang inyong mga aral at lihim sa paraang katotohanan lamang ang kanyang maihayag. Aba, maraming salamat po, Ama. At patuloy po kaming nabibigyan ng pagkakataon sa mga ganitong pananambahan. Ang aming MPL at Hukbong Mahanaim ay aming pinagtatagubilin. Tulungan niyo po sila na maging tapat sa kanilang mga misteryo. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan mong Kristo Jesus, nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Ang bahagi po ito naman ay ang pag-anyaya sa mga kapatid natin na mag-aalay ng mga pagpapasalamat at pagtatagubilin sa Panginoon. Inaanyayahan ko po ang kapulungan ng tumayo bilang pakikipagkaisa. Ating pong tanggapin ang matandang kapatid na ayuno upang pangasiwaan ang pagpapasalamat at pagtatagubilin. Sa pagkakataong ito, narito po ang ilan sa ating pong mga kapatid ay dumudulog. Sila ay lumuluhod at nagpapasalamat sa Panginoon. Ang iba sa kanila ay nagtatagubilin dahil sa kanilang mga sitwasyon ng buhay na kanilang inilalapit sa Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito ay akin pong babasahin ang mga talata ng pagpapasalamat at pagtatagubilin upang pangunahan ang mahalagang tagpong ito. Ang mga talata ng pagpapasalamat at pagtatagubilin. Aking iniibig ang Panginoon, sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at mga kahilingan, sapagkat Kanyang ikiniling ang Kanyang pakinig sa akin. Kaya't ako'y tatawag sa Kanya, samantalang ako ay nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin. Ang mga sakit ng libingan ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ng mga kabagabagan at maraming kalungkutan, ngunit hindi ako nawala ng pag-asa. Ako'y tumawag sa pangalan ng Panginoon at aking sinabi, O Panginoon, nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Dininig ng Diyos ang aking panalangin sapagkat siya'y mapagbiyaya at matuwid. Oo, ang Diyos ay maawain. Tinutulungan niya ang nagsisikap niyang anak. Sapagkat iniligtas ng Panginoon ang kaluluwa ko sa kamatayan, iningatan niya ang aking mga paa sa pagkabuwal at ang aking mga mata sa pagluha. Sapagkat muli niya akong pinasapit sa araw ng aking kapanganakan. Pinagaling niya ako sa aking naging karamdaman. Pinagpala niya ako sa iba't ibang paraan ng aking buhay. Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, ano ang ihahandog ko sa Panginoon? Aking ang kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Kanya. Sa Kanya, ihahandog ko ang hain ng pasasalamat. Sa Kanya ilalaga ko ang aking buong pagkakatiwala. Siya'y aking paglilingkuran. Ako'y magbabanal at mananatili sa gitna ng buo niyang bayan sa makatwid bagay sa bahay ng Diyos, na siyang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mula ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Aba, Ama naming Hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo.
sapagkat napakabuti po ninyo sa inyong mga lingkod sa pagkakaloob ng mga bagay na kanilang kailangan sa buhay na ito ay nakita nilang katuwaan at kagalakan ang idinulot. Kaya naman, Panginoon naming Diyos, tanggapin niyo po ang taos-pusong pagpapasalamat ng iyong mga anak at sana ibilang na kabanalan ang kanilang ginawang ito sa iyo upang ito, Panginoon naming Diyos, ay maging katunayan ng kanilang lubos na pagkilala at pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon naming Diyos, na sana pakinggan niyo po ang kanilang dalangin, ang kanilang pamanhik, ang kanilang mga pagtatagubilin. Ipagkaloob sa kanila, Panginoon naming Diyos, ang hinahangad ng kanilang puso. Pagpalain mo sila, Panginoon, na una sa lahat ay paghariin niyo po ang inyo pong kapayapaan sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga paggawa at paglilingkod, mula sa kanilang tahanan na kinaroroonan hanggang doon sa kanilang mga paglalakbay. Pagkalooban mo sila, Panginoon naming Diyos, ng pagtatagumpay sa kanilang mga gawain. Ilayo din sa kanila ang mga kapahamakan at kapinsalaan. Kung sila'y naghahanap sa lapi, magkaroon sila ng mabuting pagkakataon upang maranasan nila ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng iyong pagsama sa kanila. Ilalayo mo rin sila, Panginoon naming Diyos, sa kaisipan ng mga taong masasama at walang pagkakilala sa iyo. Ilalayo niyo po ang aming mga kapatid na ito sa mga aksidente at sa mga kapinsalaan sa katawan, lalo na po ay sa espiritu. Ingatan mo rin sila, Panginoon naming Diyos, sa kanilang mga paglilingkod sa iyo. Kung sila man ay nakararanas ng mga pag-uusig, mga pagsasalita ng hindi tama o ng mga kasinungalingang salita, bigyan mo sila ng tatag ng kalooban na kanilang mapanatili, mapatatag pa ang kanilang pananampalataya at laging hintayin ang iyong pagpapalakas ng kalooban at pamamatnubay ng banal na espiritu, sapagkat iingatan mo ang kanilang isip at ang kanilang puso upang manatiling payapa at manatiling nagagalak na lagi sa paglilingkod sa iyo. Dinadalangin din namin, Panginoon naming Diyos, na ingatan niyo po ang mga kapatid namin na nagtataglay ng karamdaman. Manatili nawa silang sumasampalataya sa iyo na ikaw ang dakilang Diyos na manggagamot, ay nagpapagaling ng mga sakit. Hinihiling po namin, Panginoon naming Diyos, na tatatagin ang kanilang kalooban at laging magtiwala sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na nahahabag na palagi sa iyong mga lingkod na laging sa iyo ay tumitiwala at lumalapit. Dinadalangin namin, Panginoon naming Diyos, pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman upang sila ay magkaroon lagi ng kagalakan, ng mga labi, nagpupuri at dumadakila sa iyong banal na pangalan. Panginoon naming Diyos, buong puso po kami sumasampalataya. Ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga hangarin, ang kanilang mga hibik. Hindi man nasambitla naming lahat kung ano man ang mga kahiligang ito. Lubos kami sumasampalataya. Ipagpapala po ninyo ang inyo pong banal na espiritu, ang inyong pamatnubay, ang inyong pagpapala at pagliligtas sa aming mga kapatid na nagpapasalamat at nagtatagubilin. Dinadalangin namin ang lahat sa inyong pangalang Diyos at Kristo Jesus na aming Hari at Tagapagligtas. Amen. Tanggapin po ninyo, mga minamahal na mga kapatid, ang basbas ng Panginoon sa pagkasangkapan sa kanyang lingkod, gayon din naman sa mga banal na salitang ito. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang maawaing mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Lalo na nga ng kapayapaan ng puso sa paglilingkod sa ating dakilang hari. Ganito tayo pinagpapala ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Tanggapin at pakinggan po natin ang mga kabataan at mga awit ng Zion mula po sa sakop na Shir, lalawigan ng Rizal, sa paghahandog ng haing likhawit na may pamagat na Alleluia sa Hari, kaluwalhatian mo'y matatangi. Ilalim mong nainumin sa aming puso.
walhatian mo sa buong sanlibutan. Matatawid, bansang banal, patuloy siyang magtinigas. Bansang banal tunay na itong lalaganap. Natatanging bansa, naglayang isang layunin, mundo'y sa tubig pinahari, dakilain. Masana, purihin ka, Alleluia, imunyi ang hari. Hosana, Alleluia, walhatian mo sa buong sanlibutan. Hosana, purihin ka, Alleluia, imunyi ang hari. Hosana, Alleluia, walhatian mo sa buong sanlibutan. Matatawid. Sumasampalataya po akong nakahanda na at nakatalaga na po tayong lahat para po sa ating po pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ating pong tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa isinugos sa atin sa araw na ito ang ating pong matandang kapatid na ayuno. Tayo po ay tumutungo na sa mahalagang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang mga pagtuturo ng Panginoon ay isa sa mga kapanapanabik na tagpo sa pagkakatipong pagsamba na ating pong dinadaluhan at dito'y nais nating makabahagi. Kaya tayo po'y lubos sa sumasampalataya na ang mga salita ng Diyos ay makapagpapalakas sa ating mga kalooban. Makapagpapatatag ito ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. At tayo na mga magkakapatid ay magiging makapangyarihan na maitataguyod natin ang kabanalan, ang kalinisan na ginawa ng Diyos sa buhay natin sa panahong ito. Kaya sa pagkakataong ito, ang mensahe ng hari na inihanda ng kasangkapang pangasiwan sa atin ay mayroon pong pamagat na ang ipinangakong hari. Masabi po natin na ito po ay maganda at mabuting paksa. Mabuting paksa, pwede rin pong sabihin na mabuting balita. Ito po ay isang aralin na inihanda sa atin ng kasangkapang pangasiwaan sa ikatatatag ng ating pananampalataya. Sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos at ng mga salita ng Diyos ay magiging malakas ang ating pong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagtuturong ito. Lalo pang magiging matatag ang ating pong pag-asa na makapagpatuloy sa ating pong paglilingkod sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap sa kasalukuyang panahon. At sa diwa po ng paksang aralin na ngayon po ay ating pong tatanggapin sa Panginoon ay meron pong hari na marapat sa ating buhay. Angkop at totoong nararapat. Ang ibig ko pong sabihin ng nararapat, ito po ay naaayon sa kalooban ng Diyos kung siya ang ating pong piliin. Siya ang maghahari sa ating buhay. Siya ang ating pong kikilalanin at susunding walang pasubali. Siya ay magdadala sa atin sa dulo at tatanggap tayo ng karampatan sa resulta ng kanyang paghahari. Pero ang tanong, sino po ba ang angkop na hari na ating pong pipiliin upang maghari sa ating buhay, upang sa kanya iukol ang ating buhay, ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating lakas, maging ang ating pag-iisip? Maraming nasulat po sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid, na naghari sa buhay ng tao. At nasulat din sa Biblia kung ano ang kinahinatnan ng kanilang buhay sa ilalim ng paghahari na kanilang pinili. Tayo na mga magkakapatid sa pananampalataya ay hindi maaaring pumili ng maraming hari. Nagaya ng reserbasyon na kung ang isa ay pumalpak, ang ikalawa ang ating pong pipiliin. Isa lang po ang dapat nating piliin. Kailangan matalinong pagpili. Ito ay kung makilala natin at ating pong
matanggap ang hari na ipinakikilala ng mga banal na kasulatan sa atin. Sino siya? Siya po ba ay nasa ating panahon? Nasaan po siya? Upang ako'y pumaroon at tayo po'y pumaroon upang sa Kanya ay tumalima. Ang mahalagang pag-aaral na ito, mga minamahal na mga kapatid, ay umakay nawa sa ating lahat sa mas lalong mataas na antas ng pagtalima sa Panginoon at iukol natin sa Kanya ang ating buhay upang ito ay Kanyang pagharian. Tayo na po sa mahalagang pag-aaral na ngayon ay inihanda para sa atin. Pasimulan po natin ang pag-aaral sa ganito pong pagtatanong. Saan nagmula ang kaisipan na may ipinangakong hari? Basahin po natin sa pangalawang Samuel Kapitulo 7, versikulo 12 hanggang 13, ay sinasabi po ang ganitong mga salita. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan. At aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Saan po nagmula ang kaisipan na may pinangakong hari? Ito po ay nagmula sa bibig ng ating Panginoong Diyos nang siya po ay makipag-usap at makipagsalitaan sa kanyang lingkod na si David. Sinabi ng Panginoon kay Haring David, ibabangon ko ang iyong binhi. Ang binhi na tinutukoy, binhi ni David. At itatatag ang kanyang kaharian na magpakailanman. Sa unang pagtingin po, mga minamahal na mga kapatid, ang binhi ni David ay si Haring Solomon. Sapagkat siya po ay bumangong hari nang mamatay si Haring David. Sapagkat sa panahon din ni Haring Solomon, ay naitayo ang bahay ng Diyos sa Jerusalem, yung tinatawag na physical na templo o bahay ng Diyos. Subalit, sa pagkakataong ito, na sinabi ng Panginoon na ang kaharian ni David ay magiging kaharian magpakailanman o hindi ito magkakaroon ng wakas. Si Solomon kaya ang katuparan nito? Kaya ipagpatuloy po natin ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ano ang pahayag ng una pa man ay ipinakilala na tungkol sa ipinangakong hari. Sa pagkakataong ito ay basahin po natin ang Henesis Kapitulo 49, ang versikulo po ay 10. Ganito po ang sabi. Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Huda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang Shilo ay dumating at sa kanya tatalima ang mga bansa. Ang pahayag ng una pa man, ito po ay inihula na sa panahon pa ng mga magulang. Ang mga salita ay sinabi, hanggang sa ang Shilo ay dumating at sa kanya tatalima ang mga bansa. Ang mga salita ng hula ay tungkol po sa ipinangakong hari. Sa kanya tatalima ang mga bansa. Ang Shilo na binabanggit po sa talata ay isang katawagan o titulo ng Mesiyas o isang marangal na katawagan na tumutukoy sa Mesiyas. Si Solomon po ba ang Mesiyas? Ang nilalaman po ng talata na binasa po natin tungkol sa Shilo ay hindi tumutukoy kay Haring Solomon. Meron pong darating na mas higit pa kay Solomon na siyang tunay na pinagukulan ng salitang Shilo. Bagaman nasa lahi ng Huda o anak ni David si Haring Solomon at nagtayo ng bahay ng Diyos, isang pisikal na bahay na gawa ng mga kamay, subalit hindi po siya ang Shilo. Alam din ni Haring David na hindi si Haring Solomon ang tinutukoy ng Panginoon, sapagkat ipinahihiwatig sa kanya ng Panginoon na ang tinutukoy na paghahari ay magaganap hindi sa henerasyon ni Haring David, kundi ito po ay darating pa lamang. At ito po ay nasusulat sa pangalawang Samuel, Kapitulo 7, ang versikulo 18 hanggang 19. Ang katotohanan ay, nasulat po ang mga pangyayari kung ano po ang naganap sa kaharian ni Haring Solomon. Ito po ay nahati sa dalawa at hindi naging magpakailanman ang kanyang luklukan. Ang 10 tribo ay nahugot sa kaharian at ito po ay nangawala. Kumbaga sa puno, nabunot pati ang mga ugat at hindi na po nalaman kung saan napunta.
At yung bahay ng Diyos na kanyang ginawa, nawasak po ito. Nawasak po ito sa pamamagitan po ng pagsalakay o paglusob ng mga hukbo ng mga kaldeyo. Sa makatuwid bagay ang kaharian ng Babylonia sa pamamagitan ni Nabucodonosor. At ang kagamitan na ginagamit po sa paghahandog ay dinala sa kanyang kaharian. Pati na rin po yung mga Hudyo na naging bihag ng maraming mga taon. Ibig sabihin, may higit pang dakilang hari kaysa kay Haring Solomon na anak ni David. At hindi man lang siya karapat dapat ipantay sa ipinangakong hari na sinasabi sa pag-aaral na ito sa oras na siya ay mahayag sa lupa. Kaya ito po'y mahalagang bagay, mga minamahal na mga kapatid, na mga pagtuturo. Kaya sinasabi po natin na mayroong magandang balita o mabuting balita sa huling panahon ay mahahayag pagka nahayag na ang hari na tinutukoy ng mga banal na kasulatan. Magtanong po tayo muli, sino ang ipinangakong hari na tinutukoy na magtatatag ng kaharian magpakailanman? Tunghayan po natin muli ang pagbasa sa mga banal na kasulatan. Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ang hari na ipinangako na nasusulat sa banal na kasulatan na magtatatag ng kanyang kaharian, ito'y wala pong iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus na tinaguriang hari ng mga Hudyo. Marami pong ipinanganak na hari, mga minamahal na mga kapatid, pero walang tanda ng katulad ng sa Panginoong Kristo Jesus. Walang pagpapatotoo mula sa ibang lupain, mula sa ibang mga pantas na tao na nagpapakilalang siya'y hari. Ibig sabihin, si Jesus na anak ni Maria, ang ipinangakong hari mula sa mga banal na kasulatan, mula sa Huda ang Shilo, mga kapatid. Ang kanyang pagdating ay katuparan ng hula sa ipinangakong hari na hinihintay ng mga Hudyo. Bagamat marami po sa mga Hudyo ang hindi kumilala sa Panginoong Hesus bilang siya ay hari. Ngayon po, maging ang mga Hudyo na bumabasa po ng mga kasulatan ay hindi naniniwala na si Haring Solomon po ang katuparan ng ipinangakong hari. Hindi rin po siya ang Shilo. Kaya po, naparoon ang mga lalaki na mga pantas sa Jerusalem upang sambahin ang Panginoong Kristo Jesus. Saan po galing ang mga lalaking yon? Mula sa silanganan. Ito po ay katunayan ng mataas na paggalang at pagkilala nila sa ipinangakong hari kaysa sa kasalukuyang hari na noon po ay si Herodes na hari sa Judea, na dating Huda. Ito pong mga lalaking ito, mga minamahal na mga kapatid, ay naghihintay din ito ng paglitaw ng ipinangakong hari. Naparoon sila sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon na may pagsisikap, may kagalakan mula sa kanilang mga kalooban. Magtatanong po tayo ulit, ano ang katunayan sa mga kasulatan na sa Panginoong Kristo Jesus tatalima ang mga bansa, sapagkat iyaon ang sinabi tungkol sa Shilo? Mateo 28:18 hanggang 19. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Panginoong Kristo Jesus, tatalima ang lahat ng mga bansa. Bakit? Sapagkat sa Kanya nauukol ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Opo, mga minamahal na mga kapatid, ipinag-utos ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian sa lahat ng mga bansa upang gawin silang mga alagad niya. Ano po bang ibig sabihin nito? Ito po ay nagpapakita, ito po ay nagpapahayag na natupad na ang hula na sa Kanya tatalima ang mga bansa. Ang ibig sabihin ng mga bagay na ito ay siya na, sa Kanya na natupad, o siya ang katuparan
ng salitang ipinangakong hari. Ngayon po, tungkol po sa salita na bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ito po ay nagsasabi na bautismuhan sila sa aking pangalan, na siyang tinutukoy po sa mga aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Kaya yung pong mga tao na mapangangaralan ng Ebanghelyo ng Kaharian ay babautismuhan sa pangalan ng Panginoon sapagkat ito ang katuparan na ang lahat ng mga bansa ay masasakop ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa na ang kahulugan po nito ay ang paghahari ng Panginoon sa lahat ng mga bagay o ang pagsuko sa Kanya ng lahat ng paghahari at ng kapangyarihan. Ang ipinangakong hari ay hindi lamang po hari ng mga Hudyo, mga minamahal na mga kapatid, kundi sa katotohanan ay hari sa lahat ng mga bansa. Ang kanyang paghahari kung maganap na ay higit sa lahat ng paghahari na naitala sa kasaysayan ng mga tao, sapagkat sa kanyang pagiging hari, siya po ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Maging si Apostol Pablo bilang apostol ng Panginoong Kristo Jesus ay sumulat at maliwanag sa kanya kung ano ang katakdaan sa Panginoong Kristo Jesus. Ang sabi po niya, ang lahat ng mga bagay ay pasusukuin sa ilalim ng kanyang mga paa. Gayon din sa ibang mga talata ay sinasabi, papagkakasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay. Tumungo po tayo sa mga kasunod na katanungan. Gaano kahalaga para sa lahat ng tao na makilala at tanggapin na ang Panginoong Kristo Jesus ang tunay na hari na paririto sa sanglibutan? Basahin po natin sa Juan Kapitulo 4, versikulo 21 hanggang 26. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa Kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Gaano kahalaga sa mga tao na makilala nila tanggapin ang Panginoong Kristo Jesus bilang tunay na hari. Siya yung ipinangakong hari sa mga banal na kasulatan. Sinasabi po sa mga talata, ang Panginoon po ang magpapahayag ng lahat ng buong katotohanan at ng tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya sabi po niya, dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Ito po'y napakatiyak. Bagamat alam po natin na mga magkakapatid, malawak po ang pagtanggap ng mga Hudyo at kasanayan ng mga Hudyo. Sa Jerusalem po talaga sinasamba ang Diyos. Pero sa salita ng Panginoon, hindi anya sa bundok na ito o sa Jerusalem man sasambahin ng Panginoong Diyos. So ibig pong sabihin po nito, meron pong kaalaman ang Panginoon at ang kanyang mga salita ay eksaktong may paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos na humihigit sa kaalaman ng mga saserdote ng panahong yaon na nagtuturo tungkol sa pagsamba sa Diyos sa kanyang panahon. Meron pa pong isa, ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay Espiritu. Na ang ibig sabihin talaga nito na ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Naririto, naririyan, nasa lahat ng panahon, at nasa lahat ng pagkakataon. Mga minamahal na mga kapatid, sinabi din niya, kailangang sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nang ibig talagang sabihin, kung sasambahin natin ang Panginoon, ito po ay hindi lamang
pagsunod sa mga nakasulat na kautusan, kundi ang pagsamba sa Diyos ay puso, damdamin. Ito po ay may katarungan, may kahabagan, may pananampalataya, sapagkat ang Panginoon ay marapat sa mga ganitong pagsamba. Kaya po, nang madinig po ng babae, ng kanyang kausap, ang mga bagong bagay sa pakinig, sa pagsasalita ng Panginoon, tungkol sa pagsamba sa Diyos, tungkol sa pagkakilala sa Diyos at sa mga katangian ng Diyos, sinabi po ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ano pong sagot ng Panginoon? Sabi niya, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. So ganon pinatunayan ng Panginoon, siya talaga ang tinutukoy ng mga hula. Siya na nagsasalita sa babae, ang siyang kaganapan ng sinasabi ng mga kasulatan. Ang Panginoon, ang siyang ipinangakong hari, siya rin ang magtatatag ng bahay ng Diyos at hindi na ito gawa ng mga kamay, kundi gawa ng Panginoon, hindi ng tao. Bahay na kung saan ay sasambahin ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Kristo Jesus din ang siyang maglalapit sa tao sa pamamagitan ng mga pagtuturo at pagpapahayag tungkol sa tama at matuwid na pagsamba sa tunay na Diyos. Ang Panginoong Kristo Jesus po ang magtatayo ng tunay na bahay ng Diyos. Bahay na hindi itinayo ng kamay ng mga tao na katulad ng ginawa ni Haring Solomon, kundi isang bahay na ukol sa Espiritu upang maging tahanan ng Diyos na sinasamba ng mga tunay na mananamba. Magtanong po tayong muli, sino po ang lalong nagpatibay ng Panginoong Kristo Jesus, ang ipinangakong hari, ang anak o supling ni David? Muli, basahin po natin ang mga banal na kasulatan. Apokalipsis Kapitulo 22, ang bersikulo po ay 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ang nagpakilala, wala pong iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus po mismo. Siya ang anak o supling ni David, o sa ibang salita, siya ang anak ni David. Gaya po ng sinasabi ng mga kasulatan, ang Panginoon po mismo ay ugat at supling ni David. Pag sinabi pong ugat, pinagmula ni David. Pag sinabi naman pong anak, nagmula kay David. Maging si Haring David, mga minamahal na mga kapatid, kilala niya kung sino ang anak ni David. Kilala niya ang sinasabi sa mga kasulatan na anak na manggagaling sa kanya. Ano po ang pagkakilala niya? Alam niyo po, minsan natanong po ng Panginoong Kristo Jesus sa mga Pariseo kung sino baga ang Kristo. Ang sagot po ng mga Pariseo po dyan ay wala pong iba kundi ang anak ni David. Ang tanong ng Panginoon, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Yun po yung nakasulat sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 42 hanggang 43. Ang ibig pong sabihin, alam po ni David na hindi po si Haring Solomon ang tinutukoy ng hula, kundi ang Kristo na ipanganganak sa kanyang linya. Sa ikapat na bahagi, magtanong po tayo muli, ngayon, ano ang dapat na sama-sama nating itaguyod ngayon upang maganap ang paghahari ng Panginoong Kristo Jesus sa sanglibutan, hindi lamang sa iglesia? Ang sagot ng Biblia sa Gawa Kapitulo 11, versikulo 19 hanggang 21. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban, ay nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene, na pagdating sa Antioquia, ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon
at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Sa kanilang panahon, mga minamahal na mga kapatid, dahil matatag ang kanilang pananampalataya tungkol sa Panginoong Hesus, kahit na sila po ay dumanas ng mga pag-uusig, sabihin natin iba't ibang mga sitwasyon ng mga panahong yun ay nangyari sa kanila na sila po ay nagkahiwa-hiwalay. Pero sa pananampalataya, hindi sila nagkahiwa-hiwalay. Physically, nagkahiwa-hiwalay sila dahil sa pag-uusig. Pero nanampalataya sila at nanatili po sila sa aral ng mga apostol. Kaya po, ang ginawa po nila sa panahon ng kanilang pangangalat ay ipinangangaral po nila ang mga salita ng Diyos. Maraming dako po silang narating. At nabanggit nga po dito ang Phoenicia, ang Chipre at sa Antioquia. Ipinangaral ang mga salita ng Diyos sa mga Hudyong naroroon, maging sa mga ilang Griego. Ano pong sabi ng Biblia? Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Tayo po sa mga huling araw na ito na nasa iba't ibang mga dako, sa iba't ibang mga lupain, lalawigan o kaya mga bansa, ay magpahayag po tayo ng ating pananampalataya tungkol sa Panginoong Kristo Jesus. Sumampalataya tayo na ang kapangyarihan at ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoon na Hari, ay makapangyarihang sumasa atin saan man po tayo makarating sa mundong ito. Marami pong tao ang mananampalataya sa Hari natin, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, marami pong kikilala at magpapasakop din sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Kristo Jesus, sa pamamagitan ng pagbabautismo sa kabanal-banalang iglesia. Makikipagkaisa po sila sa turo at sa aral ng ating Panginoon. Nangyari na po yan ang una at muling mangyayari po yan sa huling araw na ito. Bumahagi po tayo sa katakdaang ito, mga minamahal na mga kapatid, at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Wala pong kabiguan sa kautosang ito. Dahil laganap ang aral ng Diyos tungkol sa Panginoong Kristo Jesus sa buong sanglibutan. Ipangangaral sa mga bansa ang mga pagtuturong ito at sasampalataya ang sanglibutan. Ano ang aral na iniiwan sa atin ng mahalagang araling ito? Huling talatang ipaglilingkod, Pilipos 3:8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, huwag po nating ipagpapalit sa anumang pong mga bagay sa buhay na ito ang ating pong pagkakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ang ating pong tinanggap na dakilang kapalaran dahil sa pagkakilala sa Panginoong Kristo Jesus sa anumang mahalagang bagay ng sanglibutang ito. Ang paghahari ng Panginoon ay nagaganap na po sa buhay natin. At alam po natin kung ano ang bunga nito sa atin. Ang kapayapaan, ang kagalakan, at ang kabutihan ay higit pa sa mananasa natin sa buhay na ito. Ang kapayapaan na idinulot niya sa atin ay kapahingahan ng ating pong mga kaluluwa, mga minamahal na mga kapatid. Ang kanyang mga kabutihan na idinulot sa atin, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang pamamatnubay sa atin, ang magdadala sa atin sa kasakdalan at sa buhay na walang hanggan. Ipagpala sa atin ang pagtuturong ito, sapagkat ito ang ating pong kabanal-banalang pananampalataya, ipagpala ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, Ama naming Hari, Ikaw ang Diyos na mapagpala.
Ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ikaw ang nag-iisang buhay na Diyos. Narito po kami, muling magpasalamat po sa iyo pong kadakilaan. Ama, salamat po sa mga salitang ibinigay niyo po sa amin, sa mga banal na salita, na siya pong naging pagkain po ng aming kaluluwa. Tunay pong napakapalad namin at ipinaramdam niyo po ang inyong wagas at tunay na pagmamahal po sa amin sa kabila po ng aming mga kakulangan at mga pagkakasala. Ama, hinihiling po namin, Ama, sa inyo na ang mga aral po na amin pong nadinig ay tumimo po sa aming puso at isipan. Manatili po sa amin ito, Ama. Magamit po namin ito sa aming buhay po dito sa sanglibutan. Maging isang magandang huwaran po kami sa aming mga kapatiran, sa aming mga kalahi. Gamitin niyo po kaming instrumento para sa pagpapalaganap ng mga banal na salita at banal na gawain, Ama. Ama, kawaan niyo po kami, parating niyo po kaming patnubayan. Dalhin niyo po kami sa landas na inyo pong nilakaran. Bigyan niyo po kami ng ilaw upang hindi po kami makalakad sa kadiliman. Ang lahat po ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod po sa inyo, Ama. Lahat po ng ito, Ama, ay aming ipinagpapasalamat. Gayun din po, Ama, hinihiling po namin na inyo pong basbasan ang munting salapin na nalikom po namin. Magamit po ito sa mga banal na gawain upang sa paglaganap po at pagpapakalat ng mga banal na salita para sa mundong ito. Gayun din po, Ama, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, patnubayan niyo po kami saan man po kaming dako paroon, biging ligtas at payapa po kami. Ang lahat po ng ito, Ama, ay aming idinadalangin sa inyong malinis at dakilang pangalan, Kristo Jesus. Ikaw ang nag-iisang Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Amen. At sa pagtatapos ng ating pong pagsamba sa Panginoon, ay tatanggapin po natin ang basbas ng Panginoon sa pagkasangkapan sa kanyang lingkod, gayon din naman sa mga banal na salitang ito. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating lahat na magkakapatid, ang kanyang mabiyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya'y magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayun din naman ang pamatnubay ng kanyang banal na Espiritu, ang siya nawang ipagpala sa ating lahat na magkakapatid na nasa pagkakatipong ito ngayon at magpakailanman. Amen. Sa muli po, kapayapaan ang sumaatin. Mga minamahal na mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang mga salita ng kaligtasan sa maraming mga bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Mispa.
and